Hello po sa mga kapatid. Welcome po ulit sa ating Facebook group na Salvation Without Religion. Today po ang topic po natin ay hermeneutics versus dispensationalism. So hindi na po ang papaligoy-ligoy. Ito po ay maaring hindi kayo familiar dun sa tinatawag na dispensationalism, kundi familiar kayo dun sa hermeneutics. So ito po ay i-compare natin today sa konting mga verses na aking pinirepare at research na rin dahil kasi po ang hermeneutics na word, alam po natin wala po yan sa Bible. So bakit yan naging kurso o subject sa isang course? So simulan po natin mga kapatid, i-compare natin ang hermeneutics at dispensationalism. Salamat sa Lord. At dalayan ko sa Diyos ay magkaroon ng kalinawan o pagtulong ang Holy Spirit na makita natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos towards hermeneutics and towards dispensationalism. Okay po, salamat sa Lord. Ang hermeneutics po, by definition, yan po ay art and science of Bible interpretation. Basahin po natin, art and science of Bible interpretation. Kapag sinabing art, bakit parang ang naiisip mo ay fine arts, drawing, architecture, magandang painting. So yun po ay art din. So yung Bible interpretation or hermeneutics or art and science of Bible interpretation, medyo bumabagay yata dun sa mga taong artistic. So, mapapansin nyo po, hindi po ganun kadami ang naging successful sa Bible College kasi merong tinatawag na artistic na tao at merong hindi. So, yung art and science, medyo parang pumapabor dun sa medyo matatalino, sabihin na natin. So, yung by definition, yung art, parang artistic ka dapat. So, yung pong definition na yan, hindi po yan ang galing sa akin. Bata pa lang ako, naririnig ko na yan. So, hindi po yan ang galing sa akin. Yan po ay standard definition. Hindi po ako nagpe-play ng words, no? Yan po yung dinefine nila na wala naman dun sa tinatawag na Bible na ano ba yung art dito? Di ba po? Yung subjective na art. Kasi ang art ay subjective. So, hindi ko po sinasabi na wag nyo nang paniwalaan yung hermeneutics. Sinasabi ko lang na yung definition medyo parang may fault, parang may mali doon sa definition. Kapag sinabing science, so ito po ay may method, may rules para masabi mo na ang isang theory ay tama kasi merong dumaan ka doon sa tinatawag na method or rules of interpretation. So kapag pasok ka doon, in a way acceptable yung sinabi mo. So, tingnan nyo po sa Wikipedia, yung hermeneutics. Yan pong hermeneutics, yan po ay lumabas since 360 before Christ. Bago pa si Jesus pinanganak, meron ng tinatawag na hermeneutics at ito ay ginagamit ni Aristotle sa kanyang mga sinulat na literature about philosophy. So, yung hermeneutics and philosophy, in a way, yung po yung purpose ng hermeneutics para maintindihan ang tinatawag na philosophy. Kasi nga, before po na dumating yung New Testament, before dumating si Jesus, meron na pong mga tao na nag-aaral about existence, about soul, about spirit. Meron na pong nag-aaral niyan before pa dumating si Jesus. So, yung pong Reformation theology, yan po ay dumating 15th century, 1500s, kay na Martin Luther, kay na John Calvin. Yan po yung mga tinatawag na church fathers o yung mga gumawa ng mga theology para maintindihan yung Bible. Yes, gamit nila yung hermeneutics, pero ang ginawa nila sola scriptura. Ibig sabihin, hermeneutics plus or hermeneutics and the Bible. Hindi nila ginawang hermeneutics and other literature. Bible lang. So, meron silang binigay na sola scriptura, pero ina-apply nila yung hermeneutics.
So na-introduce yung tinatawag na theological hermeneutics. Hindi ito hermeneutics ng hindi ito gumagamit ng literature ng world. Okay? Ang ginagamit niya ay Old and New Testament Bible. So, continue natin. Ang key aspect po ng hermeneutics ay spiritualization or use of allegory. Pwede nyo po i-research yan. To make scripture acceptable or tasty, palatable, yung para maging kaaya-ayang pakinggan ng isang preacher, para ito ay parang ang sarap kasi pakinggan ng isang tao na nagsasalita sa isang radyo, sa TV, na ang ginagamit niya, ang scripture ay parang ang bango, parang ang sarap pakinggan. 'Di ba? Ang pabawa, the Lord is my shepherd, I shall not want, parang parang ang ganda. Parang pag sila ang gumamit ng verses, parang ang ganda pakinggan. Yun po yung purpose or key aspect ng hermeneutics na maging katanggap-tanggap sa atin yung tinatawag na scripture. Okay? Next po. Yung kingdom of God sa hermeneutics, ang ginawa po nila sa hermeneutics, sa palagay nyo po, kayo po mag-isip ngayon, no? Kaso hindi ko kayo kasi matatanong dahil ito ay video lang recorded. Ang kingdom of God, mga kapatid, ito po ay ginawang will of God. Dahil nga dyan sa hermeneutics na gusto niyang pasimplihin, gusto niya maintindihan yung tinatawag na kingdom of God, siguro will of God na lang. So parang sa interpretation, dahil pasok sa tinatawag na spiritualization, palitan natin yung kingdom of God na parang castle na will of God. Kasi malaki din yung will of God. Maganda rin pakinggan yun. Pero ano yung will of God? Pag nagbasa ka ngayon, hindi mo minsan makita kagad yung will of God. Ano na lang, love God na lang. So yung love God, alam po natin, yan ay popular message. Na parang yan ang pinaka-core na love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Parang naging core. Parang yan ang pinaka core message ng Bible para sa maraming churches na buong lakas, ubusin mo yung lakas mo. So, kaya ba nila yun? Kasi nagtatrabaho ang mga tao. Pero, okay lang yan, basta love God. Yun. So wala nang question kung kaya natin yan o hindi. Pero, yung love God, medyo convincing yun. So, parang maganda pakinggan. So, parang nangyari po, yung kingdom of God, nawala yung idea ng kingdom. So, ano ba yung kingdom? Lakihan ko lang po yung mga text. So, ano ba yung kingdom? Yung kingdom po sa history ng Bible, una pong naging king, si King Saul or King Saul. Then, nakita nyo po si David, si Solomon, yan po yung mga popular yung tatlong popular. Then, merong King of Kings or King of the Jews, si Jesus. Matthew 2:2. Yung kingdom na yan, hindi ba yan yung sinasabing kingdom? Yung kingdom of Israel? So, dun po sa hermeneutics, hindi na masyadong importante yung kingdom of Israel. Intindihin na lang nila yung love God. Hindi na yung kingdom ng Israel. Kung ano man yung kingdom nila, basta dito tayo mag-serve tayo sa Lord, love God. So, yung kingdom of God, tinataboy nila yung idea na yun ay literal kingdom sa Israel. So, paano nangyari yun? So, nag-research po kami ng konti, no? Yung Acts 1:6, yan po ay about sa planned restoration of the kingdom to Israel. Yung planned or promised restoration of the kingdom to Israel. Bakit i-restore? Kasi nasakop ng Rome. So may purpose yung kingdom of God, hindi mo basta pwedeng burahin. Di ba po? Yung wag mo natin biglang buburahin natin yung meaning niyan, gagawin nating love God at para doon na tayo dumiretso sa mga works, sa mga gagawin natin.
para sa Lord, para sa church. So, nawala po yung idea nung tinatawag na kingdom. So, yan po ang effect nung tinatawag na hermeneutics. Parang hindi naging honest ang hermeneutics. Tama po? So, isa pong example, no? Naalala nyo po yung Jesus turned water into wine. Gagawa niya ng interpretation. At maraming interpretation yan. Ang isa na dyan ay God will bless you by turning your problems into blessings if you trust Him. Yung mga problema mo, gagawing pagpapala ng Diyos. Kasi yung tubig nga, nagawa ng Diyos na gawing wine. Yung pa kayang mga problema mo, basta magtiwala ka lang sa Lord. Parang pwede Pero alam natin, hindi po lahat ng parable magagawa natin yan. Hindi po parang maganda sa pakinig, yun nga sabi ko, acceptable, palatable, tasty, yung idea. Kaya lang, hindi po yun yung sinabi sa scripture Ang miracle na nag-turn ng water to wine, ang Panginoong Jesus, eto po yan, no? John 2:11, this beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee and manifested forth His glory. Nag-miracle ang Panginoong Jesus, yun ang beginning ng miracle. And His disciples believe Him. Ano ibig sabihin nito? Yun ay para maniwala ang kanyang mga disciples o magkaroon siya ng disciples. Dahil ang mga Jews, nagsisik yan ng sign to be convinced. Yung Jews, nagsisik ng sign. Di ba maraming miracles sa time ni Moses? Gusto ng mga Jews, merong sign para sila ay maniwala. Hindi sila maniniwala kung walang sign. So, yung mga disciples, naniwala sila at sabi dito, naniwala sila. The disciples believe Him. Hindi natin dapat gawan ng kung ano man na idea, kung ano yung practical application. Yun po, yung allegory, yung spiritualization, kung ano equivalent niyan sa time natin. Kasi, magiging subjective po yun So, yun po yung nakikita nyo na parang may weakness ang hermeneutics kapag inusuisa mo mabuti. So, sabi dyan sa 1 Corinthians 1:22, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Yang miracle ng Panginoon Jesus, yan ay para sa mga Jews, para sila ay maniwala, ma-convinced. Pero pag tayo, pinilit natin na, dapat may evidence para masabi kong sinagot ako ni Lord. Yun, dun po siya magiging evidence-based ka, na lakad ka sa paningin bago ka maniwala. Sa term sa term natin yon today, yun po ay walking in the flesh. Walking by sight. Base sa iyong naramdaman, na nakikita, base sa iyong kung ano man opinion. Dahil nga, meron kang hinahawakan na method of interpretation, which is hermeneutics. Medyo kung ano yung ini-spiritualize mo, yung mga scripture na hindi mo naman dapat ini-spiritualize. So, yun po yung isa dyan na example. Another example, seek ye first the kingdom of God. Ano po yun? So, magkakaroon tayo tatry natin na gawin niyang love God kasi yun yung sinabi natin kanina, yung example natin, yung kingdom, naging will, tapos naging love God. Baka maging ganito yan. Always give time to the Lord. Sunday is the Lord's day. Ibig sabihin, a-attend ka. Yun ang, para sa iyo, yun ang kingdom of God. You seek the kingdom of God, you seek the will of God, at yun ay love God. So, parang nangyari, hindi yun ba yung talagang hinahanap? Kasi si Peter, sa Acts 1:6, yung ba, kasi yan, seek ye first the kingdom of God. Si Peter, ang sinisik niya, yung promised restoration of the kingdom to Israel, at sila ay uupo sa 12 thrones sa Israel, kasama ang Panginoong Jesus. Yan po yung mga verses, no? So, hindi po yan Sunday service. Hindi po yan mag-serve ka sa Lord, unahin mo si Lord. Kasi iba po yung iba po yung usage ni Apostle Peter. Si Peter po yung pattern diyan Kasi nga siya yung pangunahing apostle.
magmamasdan mo si Peter kung paano siya nagre-respond kay Jesus. At makikita natin, parang iba yung pattern ni Jesus dun sa mga pinaniwalaan natin sa mga simbahan na ito ay na-spiritualize, na wala yung essence ng kingdom, yung restoration, yung tinatawag na politics sa Israel dahil sila ay nasakop ng Rome. Parang ignore na lang natin yung nasakop sila ng Rome, basta kunin natin itong mga verses na to ng kingdom at tingnan natin kung anong susundin natin sa Lord. Pero hindi po siya nagme-make sense doon sa mga maliliit na verses na walang kinalaman sa simbahan o walang kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Dahil ito ay kingdom. So ngayon, ito po yung obvious. Ang hermeneutics, ini-ignore niya yung audience. Kasi yung Israel at Gentiles, ini-ignore niya. Ini-ignore niya kahit yan Israel yan, i-apply niya sa sarili niya. So yung spiritual Israel, yung Israel, minsan ginawa na lang nilang spiritual Israel versus unbelievers. Yung Gentiles dyan, unbelievers yan. So, paano nangyari yun? Kasi yung Pharisees, unbelievers, pero yan ay children of Israel. So, pag sinabi mo na ikaw ay spiritual Israel, baka ikaw ay lumilinya dun sa Pharisees na kalaban ni Jesus. At yun ay Israel din. So, parang mali yung approach na yung audience na spiritual Israel o yung literal Israel, gagawin mong spiritual Israel kayong church na nandito sa kung saan man lugar, dito sa Manila, dito. Puro spiritual Israel na hindi naman sila Israel. At the same time, Israel din ang Pharisees na kalaban ng Panginoong Jesus sa kanyang earthly ministry. So baka mamaya, nagiging Pharisee ang mga tao na mayayabang, mga self-righteous. Wag naman mangyari. So, hindi yun ang message natin, minention ko lang sa inyo, na may possibility dahil mali ang interpretation. Na ang tendency, magkasala ka lalo. Maging self-righteous ka na katulad ng Pharisees dahil iniiba mo yung audience. Amen. Na mali ang nakuha ko, mali pala yung nakuha ko na scripture, hindi pala yung para sa akin. Imbis na nakabuti sa'yo, nakasama. Pero hindi mo alam yung effect nito kasi hindi mo inaral yung isa, yung dispensationalism. So Matthew 10 verse 5 to 6, sabi ni Jesus, "Go not the way of the Gentiles, but to the lost sheep of Israel." Hindi sila magpipreach sa Gentiles. Sino yun? Tayo po yun. Katulad natin. Mga katulad natin na hindi Israel or sa labas ng Israel. So, diyan sa verse na yan, ini-ignore din po yan eh. Yun nga po yung parang, hindi yan, wala masusunod dyan. Wala tayong susundin dyan. Dito tayo sa isang verse. 'Di ba? Doon ka na lang sa Matthew 5, doon sa Beatitudes. Pero itong Matthew 10, verse 5 to 6, ignore mo na lang yan, dito na lang tayo. So, hindi po yun ang tamang pagbabasa ng scripture. Kasi ang nangyayari, ang hermeneutics, hindi honest, na hindi nag-preach si Jesus sa outside Israel, sa mga Gentiles. Ngayon, sabi sa John 3:16, syempre alam natin yung verse na to, no? Meron diyang salitang world. Alam niyo po ang ginawa dyan? Ginawa yung all people, including Gentiles. Parang convincing. Ibig sabihin, mali ako. Mali akong sinabi ko kasi hindi totoo sinabi mo kasi ang world, ang meaning ng world ay kasama ang Gentiles. Mali ka. Mali daw ako. Pero yung Matthew 10 verse 5 to 6, hindi nag-preach na Jesus sa Gentiles. Ang mga apostles ay hindi pinag-preach sa Gentiles. So anong ibig sabihin? Sinong mali? Mali ako. So paano ako magkakamali? Kasi meron din akong verse. So ngayon, titingnan natin yung John 1 verse 11. He came unto his own. Sino yung his own? He came unto his own. Yung bang own ay Gentiles o Israel? John 4 verse 22, salvation is of the Jews. Sa mga Hudyo. So si Jesus ang nagsasalita dyan. Amen?
Sabi ni James 1:1, to the 12 tribes of Israel. Hindi niya sinama tayo. Ibig sabihin, ang mga 12 apostles, hindi pinadala sa Gentiles. Yun lang yung madaling interpretation dun. At yun ay honest. Pero sa honesty ko, na sinasabi ko to sa inyo ngayon, maraming magagalit sa akin. Which is, okay lang sa akin kasi video to. Pero pag face-to-face na nandun ako sa isang lugar, nagwo-worry ako. Kasi pwedeng hindi matanggap naman to eh. So, dito sa online, mayroon tayong online bashing, pero sa live, pag ako nagsalita na share ko to, pwedeng may magalit sa akin. Paano ako? Ready ba ako? Ready ako sa scripture. Pero kung masaktan ako dahil dyan, okay lang. Yun po yung, yung purpose po nitong katotohanan na tatayuan natin. Ibig sabihin, magiging honest tayo, ipiplease natin ang Diyos, hindi yung mga tao. Tama po? Ipiplease natin ang Diyos, hindi yung mga tao. Which is, yung gumagamit ng hermeneutics, yung mga sinasabi ko sa inyo, ay 99% ng Christianity. So, medyo mabigat po yung message ko, no? Pero hayaan nyo lang. Tapusin nyo to mga kapatid. 1 Corinthians 1:17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. So, ano pong gagamitin natin dyan? Not with wisdom of words. Wag natin, si Apostle Paul, hindi niya ginawa ito na yung world ay kasama ang Gentiles. Hindi niya yung ginawa. Bakit? Kukontra yan dun sa verse 11 na He came unto His own at yan ay salvation is of the Jews. At sina Apostle Peter, yung 12 apostles, hindi si Apostle Paul, yan ay para sa 12 tribes of Israel. Hindi niya ginawang isama ka dyan. Dahil yan ay mayroong yung 12 apostles ay required mag-baptism. Pero si Apostle Paul was not sent to baptize. Hindi siya kasama dun sa tinatawag na Great Commission. So yung mga sinulat ni Apostle Paul, yun actually yung para sa atin, yung para sa Gentiles. So madali lang intindihin, di ba? Madali lang intindihin kasi ang tawag dito ay rightly dividing kasi ino-honor mo yung audience. Yung audience ni Apostle Paul ay Gentiles, tayo. Pero tayo, na karamihan ng Christianity, napaniwala tayo doon sa hermeneutics, na tayo ay kasama doon sa world. Pero pag tinignan mo sa context, hindi totoo. So, yun po ang situation, no? Hebrews 8, verse 8. Ay, ito, sulat to ni Apostle Paul. Sabi nila. Pero hindi po. Hindi po yan sulat ni Apostle Paul. Yan po ay sulat ng isang apostle sa 12 isa sa 12 apostles, hindi ko nababanggitin, at siya yung nagsulat niyan, isa sa 12 apostles, hindi kasama si Apostle Paul. Si Apostle Paul ay lumalabas pang 13. Siya ay hindi pinadala sa 12 tribes of Israel. Siya ay pinadala sa Gentiles, at yung kanyang gospel ay, tatapusin ko na, ang kanyang gospel ay para sa Jew and Gentile, hindi na Israel, hindi na kingdom ng Israel, hindi na yung restoration ng kingdom. Yun na yung church, yun na yung body of Christ. Amen. So yung Hebrews 8, yan po ay sinulat para sa house of Israel. I will make a new covenant for the house of Israel and Judah. I will make a new covenant for Israel and Judah. Hindi sinama yung Gentiles. Kasi pag sinabi mong spiritual Israel tayo, sino yung Judah? Spiritual Judah. So hindi po nagme-make sense yung spiritualization sa mga maraming napakaraming verses na kung magiging honest ka, hindi mo naman talaga naiintindihan. Magiging honest ka lang, hindi mo naiintindihan. At hindi ko naiintindihan na Israel yan. So maging honest ka lang na hindi yan para sa akin kasi hindi ako Israel. Hindi ko yan naiintindihan. Hindi ko naiintindihan ng New Covenant. Pwede kang maging honest. Kaya lang, yung mga nag-aral ng hermeneutics, medyo parang binibilog ka na parang wag kang aalis. Dito ka lang sa hermeneutics. Dito ka lang sa tinuturo ng hermeneutics. So, pero ang paliwanag kasi doon mga kapatid, yung tinuturo ng Holy Spirit, doon po yun na doon po na nagkakaproblema. Kasi sasabihin nila tinuturo ng Holy Spirit, pero yung hermeneutics, saan po ba galing yun?
Hindi yung galing kay na Peter, hindi yung galing kay na Jesus. Yun ay before Jesus pa. Tapos pinasok nila dun sa tinatawag na sola scriptura. Pinasok nila sa Reformation. So, gusto ko lang po kayong sabihan na ito po yung may problema po. At pinapakita ko sa inyo yung mga scripture na yung weakness ng hermeneutics at iyan ay parang na-embody, na nalagay na sa kaluluwa ng mga maraming tao. So, ito ay warning. So, ako po ay hindi nagmamataas, mga kapatid. Alam niyo po. Kasi yan po, yung sinasabi ko, pwede ako ma-persecute. So, hindi ako nagmamataas. Kasi pwede ako mamatay sa sinasabi ko. Amen. So, yun po, no? Sabi sa Matthew 1:21, sagarin na natin, for he shall save his people from their sins. Sino yung his people? Ayan po. Another na naman na verse na Matthew, Mark, Luke, and John talaga ay para sa Israel. So, yun po ay continuation pa rin ng Old Testament. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. So, sabi po dito ni Apostle Peter, no prophecy of Scripture is of any private interpretation. No prophecy. 1 Peter 20. Knowing this first, that no prophecy of this Scripture is of any private interpretation. Wag mong sasabihin na yung subjective mong opinion. Kasi ito po ay para sa chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Ano po yung holy nation? Yung simbahan natin? Hindi. Yung fellowship natin? Hindi. Yung Israel po yan. Holy nation. So pag nakita mo yung mga scripture na yan, tayo ay chosen generation. May mga kanta pang, we are the chosen generation, Joshua generation, holy nation. Kayo ay holy nation, kayo ay simbahan. Hindi kayo bansa. Kayo ay nasa loob ng Pilipinas, sa USA o kung ano mang bansa. Nasa loob kayo ng isang bansa, tapos lahat kayong maraming fellowship, sasabihin nyo kayo ay holy nation. So parang hindi nagme-make sense. Bakit po? Dahil nga pinasukan ng hermeneutics. Yung prophecy para sa Israel, kung kailan sila maliligtas, kailan mag-ahari doon ang Panginoong Hesus, hindi yun pwede i-interpret na parang sa atin. Private interpretation po ang mangyayari. Yung personal opinion, hindi pwede i-apply sa kanila. Dahil yun ay para sa Israel. Tayo ay Gentiles. So, no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Prophecy. Pag sinabing prophecy, yung para sa future, para sa Israel, para sa yung mga prophecy ng Old Testament, I will prosper you something, I have plans to give you hope, yung mga ganon. Yung po ay prophecy para sa Israel. Pag kinuha natin, para masarap, pero actually hindi po maganda na gawin natin yon kasi para sa Israel. Parang nakaka-relate tayo, parang gumaginhawa yung feeling natin. Pero hanggang makalimutan natin yung verse, wala na uli yung feeling. Wala na uling power, di ba? Pansamantala lang. Kasi hindi naman kasi para sa'yo. Nadadala ka lang sa emosyon. Pero masakit kasi yung sinasabi ko actually. So ako po ay medyo napapaisip na baka nakakasakit ka ng damdamin. Parang may nagsasabi sa akin, baka nakakasakit ka ng damdamin. Ito lang po kasi yung yun po yung Bible eh. Hindi po niya nirespeto ang ating opinion, ang Bible. Kaya pag binasa ko sa inyo ang Bible na may honesty, lalabas na parang wala akong respect sa iba. Pero yun po yung nature ng Bible, mga kapatid. So, next po. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Hindi siya magkakatotoo. Kahit anong prophecy yan, dahil dito sa verse na to, kapag may prophecy during sa tinatawag na para sa time para sa Gentiles, dispensation para sa Gentiles, nung dumating ang apostleship ni Apostle Paul, darating ang panahon daw, sabi niya, na ang prophecies ay hindi mangyayari. Ibig sabihin, nung natapos ang Bible, nasulat na ang Bible, wala nang prophecies na nagte-take place unless bumalik yung tinatawag na
Israel. So yun po ay mamaya makikita natin yun, no? Yung verse na to, sabi diyan, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano ibig sabihin nun? Yan po ay para sa Israel na sila ay kailangan ma-born again or else hindi nila makikita yung kingdom of God. Ano yun? Yung restoration ng kingdom to Israel. Hindi nila makikita kapag hindi sila na-born again. Hindi yan para sa atin. Pero pag in-apply natin sa mga tao yan, except kayo ay ma-born again, hindi kayo makakakita ng kingdom of God. Ano mangyayari? Kahit sila ay magbautismo, hindi pa rin nila makikita ang kingdom of God. Walang salvation. Kasi ang prophecies ay hindi mangyayari during this dispensation. So, delikado po yung hermeneutics, tama? So, yan po ay inabot ng 30 minutes na. So, 30 minutes na. So, yung part 2 ay dispensationalism. I-stop ko muna po yung video tapos kayo po ay magiging part 2 na lang po ito. So, thank you po. Hintayin nyo po yung next na video.